Kapitbahay, tayo ngayon ay papanibagong version ng ating kapitbahay ko. At dahil sa ngayon tayo pupunta at bibisita kay Bino. Kakakwentuhan si Bino. Mga kapitbahay, just a short background. Si Bino po ay aking kaibigan na simula nung siya'y bata pa. Kami nasa katedral, bulag na ng ipanganak. Hindi naman namin alam kung sino kanyang mga magulang. Pero siya po nung panahong yon ay aming pinaliliguan sa katedral, kami ni Father Jonas Palmares. So, ngayon po ay siya ay may pamilya na, may asawa at mga anak. At kaya nga po ang title ng aking post kanina ng Off to Taysan ay Blind Mission. Malalaman nyo mamaya kung bakit Blind Mission. Bagamat nasabi ko na si Bino ay mayroong kapansanan, pero tingnan natin mamaya ang istorya ng buhay ni Bino. Ito na mga kapitbahay, tayo po ay naririnig na sa Municipality of Taysan, Ibawndoy. So, tingnan natin, nakabangan na natin si Bino. Mga kapitbahay, ari po si Bino. Ang buhay namin ay maging ganap. Ang aking kaibigan, matalik. Ano? Yan. Tuwa na ako, makatiyan kaibigan na eh. Hindi, pinapangarap nito eh. Ay, lahat. Maganda na ako. Dati nga ito ng buti ko sa busy. Yeah, busy. Saan tayo? Dine. Dine, dala ka rin. Tuwan-tuwa kanina umaga, sabi yung kuya Rui, tumawag niya. Kaparte na yaw. Hindi ka daw nagahin ko, napano kayo tumatid ko. Ay, may kaibigan na rin sila. Sino tayo sa bahay? Tulad ka na katawan, nakapag sa bahay. Oh, kita nyo mga kapitbahay, may asawa na. Magtalang ito, liit na liit pa noon. Ngayon yung maliit pa rin naman. Maliit pa rin. Ilan ang anak mo? Pila? Tatlo. Tingnan nyo mga kapitbahay. Tatlo. Napasok na yun. Aba, alaan nyo yan. Dalawa ko eh. Anong grade na? Anong mga grade na? Grade 6 panganay. Grade? Grade 6. Grade 6 ang panganay, tapos? Matawa ko grade 3. Grade 3. Ang bunso? Ang gusto ko yung sticker. Aba, hindi sapat gawing karapat-dapat nang ang buhay namin ay maging ganap. Nang ang buhay namin ay maging ganap. Nang ang buhay namin ay maging paglingkuran. Sama-sama na landas mo ang susundan. Paglilingkod sa'yo pagkat ito ang nais mo. Ilalaan aming buhay, ito'y para sa'yo. Kahit na hindi sapat gawing karapat-dapat nang ang buhay namin ay maging ganap. Maglilingkod sa'yo pagkat ito ang nais mo. Ilalaan aming buhay, ito'y para sa'yo. Kahit ako ay noong kami nasa katedral, may batang kagarni yata? Ilan taong ka ganoon? Siguro baka mga 4 years old. 4 years old? Oo. Ngayon, bunso niya ngayon. Oo. Oo, Ayan.
4 years old si Bino noon. Na noon, ay di, pagat din lagi namin, panliligo. Palay hanggang ngayon ay gayon. Kaya, pag naiinitan siya, minsan na may nagpupusa. Nagkukuda naman. Tapos pag kami lalabas, sama-sama, sabi ko, Kasama pa rin yung mga nanay natin. Oho, Mga may terso. yan, oho, kasamahan ko pa ho mga yon. Kaya ako Ako- malimit doon sa Garcia no, nung bata pa yan. Ako noon ay youth ng katedral. Mga panahong yon. Nagtataging ngayon din naging Hindi, kayo nga binigyan sa amin nung nag-pandemic. May minsan ay may mga Bakit bahay, galing na po tayo doon kaya bahay ni Nabino na kung saan nasaksihan ko talaga na love is blind. Yung pamilya ng kanyang misis ay may kapansanan din ang paningin, kaya Bayaw at Ipag ni Bino ay ganun din ang diferensya sa paningin. At itong anak ni Bino na tatlo, yung panganay, mukhang medyo nagka-problema na rin yata ang kanyang mata. Pero sa isang banda, ito yung biyaya ng Diyos na sa kabila ng kakulangan, sa kabila ng kapansanan ay patuloy sila nagsisikap. Si Bino po, para sa kalaman po ng lahat ay nangangalakal. Yung pamilya nila sa lugar na iyon ay mga nangangalakal at gayon din minsan siya naman ay yung mga nanghihingi, nanlilimos. Pero sa kabila ng ganong sitwasyon, sa kabila ng ganong kalalagayan, ay patuloy na nangangarap. Patuloy na naghahangad na ang kanyang mga anak ay makapagtapos sa pag-aaral. At ito yung punto sa buhay natin na kailangan nating makita. Napakaganda yung ebanghelyo ngayong araw na ito, na kung saan yung protected, yung handa ba tayo sa mga pangyayari sa kaganapan sa buhay natin. Mga kapatid, ito yung larawan na sa kabila ng kakulangan, sa kabila ng kakapusan, sa kabila ng kapansanan, nanatili silang handa, nanatili silang protektado, nanatili silang nagtitiwala dahil nakakahiyaman. Nung kami ay nag-uusap-usap, abay, mas maraming alam na Bible verse kaysa sa akin. Pati yung kanyang biyana, nakakatuwa mga kapitbahay. Pero sana ito maging inspirasyon, magsilbing inspirasyon sa lahat. Ginawa ko po itong vlog na ito, hindi maging inspirasyon para sa iba na anuman ang kakulangan, anuman ang kalalagayan, kung handa ka, protektado ka. Mga kapitbahay, muli po ito ang inyong kapitbahay na nagsasabing ang salita ng Diyos ay gawing buhay at gabay sa ating paglalakbay. Maraming salamat po and God bless you.